Breaking news. Naku po, madaming iiyak dito. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos lumabas ang kanyang totoong kulay. Paano ba naman kasi mga kababayan? Ginulat lang naman ni PBBM ang lahat dahil sa kanyang mabigat na ginawa. Dahil first time in the Philippine history ito, ay grabe, dito talaga galit na galit ang mga kalaban dahil hindi nila matanggap ang mga pinaggagawa ni PBBM sa ating bansa. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga mainit na balita sa araw na ito. Breaking news. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatayo ng maraming water impounding system sa Central Luzon. Mababawasan nito ang pagbaha sa rehiyon ayon sa Pangulo. Lubog sa baha ang maraming bahagi ng Central Luzon kasunod ng pangwasak ng epekto ng bagyong Karina at Habagat. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang mga lokal na punong executive ng mga lalawigan ng Bulacan, Bataan at Pampanga sa isang situation briefing sa Bulacan Province, capital sa Malolos, Bulacan, upang matukoy ang epekto ng kaguluhan sa panahon. Sa pag-uulat ng pinsalang dulot ng bagyo at habagat sa Bulacan, ipinahayag ni Governor Daniel Fernando ang kahandaan ng lalawigan na nakipagtulungan sa pambansang pamahalaan para sa permanenteng solusyon sa pagbaha ng rehiyon. Ang kamakailang kalamidad ay nagdulot ng 103.7 million pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura at pangisdaan ng Bulacan. Nagdulot din ito ng pinsala sa infrastruktura ng lalawigan na nagkakahalaga ng 895.6 million pesos. Good morning, everyone. We are here for the continuing inspection on the effects of Karina and Butchoy to the different communities that have been flooded, have now isolated communities, etc. So let us go through the reports that will be given us by the different provinces. Umpisa natin sa ating province ngayon. Gov. Dan, I think meron kayong presentation. Sige, please go ahead. Like this. Your Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., all our distinguished guests, honorable governors, cabinet secretaries, Vice Governor Alex Castro, honorable mayors, local chief executives of the province of Bulacan, isang magandang umaga po. As governor of the province of Bulacan and PTRMC Chairman, may I present the situation report in the province of Bulacan as of July 26, 2024. Ito po ay matapos ang walang humpay na pag-ulan at malawak na baha na dulot ng Super Typhoon Karina na lalong pinalakas ng Habagat. Bunga ng Super Typhoon Karina na umatak sa Habagat, nagdala ng walang humpay na pag-ulan. 17 LGUs po were severely affected. Naranasan ng bawat pamilya sa halos lahat ng bayan at lungsod sa lalawigan ng Bulacan ng hagupit ng unos na dulot ay malawakang pagbaha. At makikita rin po rito ang 8 bayan at 2 lungsod na naitalang may pinakamataas na pagbaha sa lalawigan. Sila po ang mga flood prone tuwing mayroong mga pagbagyo. Ito ay lungsod ng Maykawayan at lungsod ng Malolos. Sa bayan ito ay ang Marilao, Kalumpit, Santa Maria, Ubando, Hagonoy, Giginto at Balagtas. Ang Maykawayan at Marilao po nagtala ng may pinakamataas na level ng pagbaha na umabot sa 12 feet. 13,021 families or about 48,000 individuals were relocated in the 318 evacuation centers. Halos lahat po ng evacuation areas sa mga apektadong nabaha ng mga lungsod at bayan sa lalawigan na nagamit po dahil po sa matinding baha na naranasan ng Bulacan. Sa kasalukuyan, as of July 26, 2024, kahapon ng 5 p.m., higit kumulang na 492,932 na pamilya ang apektado sa lalawigan at 1,679,973 na individual. As to casualty, we have recorded 2 individuals as shown here. During the typhoon, rains and flooding, these individuals passed away untimely.
In terms of damages, particularly on agriculture and fisheries, covering the commodities of rice, vegetables, corn, plantation crops, and both aquaculture and capture fisheries, including livestock and poultry, the losses amount to 103,775,818.85. Patuloy pong pagtaas nito as reports come in. Sa ngayon, ang top 10 cities and municipalities that occurred damages in agriculture: San Miguel, Pombong, Bulacan, Hagonoy, Bustos, Malolos, Bukawe, Angat, San Ildefonso at Megawayan. Lastly, the infrastructure damages amounts to about 789 million as shown in the details of said damages in respective LGUs. Pasok na po ito sa guidelines sa pag-declare ng state of calamity at patuloy pa rin tumataas ang datos as reports are still coming in. May mga school buildings at iba pang mga infra na nakalubog pa sa tubig. Ito po ay paniguradong tataas pa. To summarize, the damages po incurred by the province in terms of agri amounts to about 103,777,818.85. In terms of livestock and poultry, it amounts to about 2,091,000. At ito po ay madadagdagan pa. Ito po ay partial lang po. And in terms of infra, it's about 789 million, or a grand total of damages amount of about 895,668,818.85. The list of consolidated damages shows the top 10 cities and municipalities as follows: Kalumpit, Bulacan, Marilao, Pandi, San Ildefonso, Hagonoy, City of Malolos, Santa Maria, San Rafael, Giginto. At dahil po sa mga datos na ito, ang inyong pong lingkod ay nagpatawag ng PDRMC Full Council Meeting or Emergency Meeting para sa maaprubahan ng pag-declare ng State of Calamity sa lalawigan ng Bulacan upang masiguro na makatugon sa mga pangangailangan ng aming kalalawigan. Your Excellency, Mr. President, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong muling pagdating sa aming lalawigan. Sa inyong ikalawang pagbisita sa amin ng kalamidad, muli naming nadama ang inyong pagdamay at suporta at pagmamahal. Tulad ng aming, tulad po na naunang krisis at kalamidad, ang pinaka-apektado ay maralitan nating mga kababayan, maliliit na magsasaka at mangingisda, mga urban poor, mga karaniwang manggagawa. Batid po dito at batid po natin, may gampanin ng bawat isa. At ang lalawigan ng Bulacan ay nananais maging bahagi ng mabilisan at permanenteng solusyon sa pagbaha. Isa po itong programa ng pamahalang nasyonal na ating buong pusong sinusuportahan. At makalipas ang halos 3 taon ng masusing pagsisiyasat at pagplano, nais ko pong kunin ang pagkakataon upang ipagbigay alam na tayo ay nakatakdang mag-implement ng dredging of Bulacan offshore at lima pang mga prioridad ng ilog, katulad po ng Angat River, Pamarawan River, Malolos River, Hagonoy River at Giginto River. Sa kasagsagan po ng pandemya, tumugon po tayo sa itaatas ng DNR Administrative Order number 2020-7. Ang ating pong pinagtibay ang Executive Order 7 Series of 2021 sa lalawigan ng Bulacan. Dito ay bumuo tayo ng Interagency Committee na may layuning i-dredge ang priority dredging zone sa ating lalawigan. May konkretong plano po tayo sapagkat may gobyerno tayong handang dumamay sa bawat Bulakenyo at bawat Pilipino. Kung hindi nga lang po masungit na panahon, ay nakatakda na po sanang simula ng Bulacan River Restoration Program to be led by engineers, environmental experts, and geologists sa ilalim ng Interagency Committee, katubang po ang DNR at DPWH. Gusto nating maging ehemplo sa buong bansa sa pangangalaga sa ating likas na yaman, ang ating pong kabundukan, kailugan at kaligtasan at ang kaligtasan ng ating mamamayan. And we hope this is just the beginning.
Ang flood control and river restoration program na ito ay magbubukas ng maraming pintuan upang tayo makapag-develop ng malaon na nating pangarap na wetland ecosystem, mega dike, and floodgates, coastal defense, solar and wind power farming, and waste-to-energy facilities. Sa ngayon, ng ating pangunahing concern ay disaster preparedness, risk reduction, relief, recovery, and rehabilitation. Gayunman, ang ating lokal na pamahalaan ay nakatuon sa mga nabanggit na pangmatagalang solusyon. Mahal na Pangulo, sa lahat ng pangarap na ito ay gabay namin ang iyong mapagkalingang pamamahala at pagdamay sa bawat Bulakenyo at Pilipino. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat, Governor. Sige, tignan natin ngayon. Kung at least yung sa immediate needs, can we get an indication from sa Public Works kung ano yung mga, meron pa bang thoroughfares? I know that the national roads are okay, pero meron pa bang mga thoroughfares na hindi madaanan? President, Mr. President, as of today, there are just two remaining road sections in Bataan that remain to be Dito muna sa Bulacan. closed. Dito sa Bulacan po, meron ding yung Baliwag-Candaba road lang ang medyo meron pa akong tubig. May tubig pa. It's not damaged. It's flooded. Most of the roads actually, national roads, Mr. President, actually, just because of flooding, there are no damages. Ganun din eh. Yung observation ko dun sa habang lumilipad kami, iniikot, yung tubig walang pupuntahan eh. Wala talagang pupuntahan. Mataas yung tubig ng dagat, mataas yung tubig sa ilog, may baha pa dun sa mga farmlands. Pero kung makikita mo, naghahanap ako nung san lulusot yung tubig, wala talagang dadaanan. Kaya yun ang ating kailangan na pag-aralan na mabuti dahil we have to find out. Kaya hanggang ngayon, kahit wala nang masyadong I think that the DSWD is doing okay na pagtulong dun sa mga nangangailangan. Kaya kami tuloy-tuloy kasi tinitignan namin paano natin gagawin ito para pagka ganyang kabigat, ang talagang umabot ang talagang naging ng baha. Hindi masyado yung ulan kundi yung bumaba na tubig eh. Ang laki ng bumaba na tubig sabay-sabay bigla. Hindi na nakayanan ng mga ating mga slope protection, ng ating mga flood control, ng ating mga dike. So we have to find another way to do it. Kaya palagay ko yung impounding talaga yung funds ang pinaka magiging solusyon dyan.